Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. There is no remedy for love other than to love more. Dear Max FM. Matagal na din bago ako nakapagsulat uli sa station nyo. Nung nagpadala ako ng sulat sa inyo, ay nag-aaral pa lang ako. Ngayon naman ay graduate na at may trabaho na. Kung sa una kong sulat noon, na-in love ako sa isang lalaking seminarista at gustong magpari. Kahit anong pigil ko, pero mas love niya si God, kaya hindi rin nagtagumpay ang love namin. But it was love beyond compare. I must admit na nabulag ako nun. Ginusto man namin na maging normal couple. Kahit na alam ko ang magiging karibal ko sa puso niya ay si God. So we were not just meant to be. Hanggang sa iniwasan niya ako ng tuluyan and left me heartbroken. At nung heartbroken ako, dumating ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Clifford. Dati ko na siyang kilala. Just a mere acquaintance. Pero hindi ko talaga masasabing magkaibigan kami. At dito nagsimula nung nag-cruise uli ang landas namin. By the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Miss Confident. Maalala ko, itong si Clifford, minsan kami naging partner nito sa PE. Pero sa kabilang section siya. Pero hanggang dun lang yun. It was just for fun na practice sa PE. Nung na-recall ko yun, tsaka ko na-realize na may tsura pala siya. At nung nagkamay na kaming dalawa, iniabot niya ang kamay niya sa akin para mag-shake hands. Ngumiti siya. Nagmature ang mukha, pero mas lalong gumwapo. Nagkausap, panandalian lang in person. Pero nagkausap ng matagal sa chat at sa calls. At dahil broken-hearted ako, doon ko naibuhos ang oras ko para makalimutan ko ang lalaking dahilan ng pagiging broken-hearted ko. Ibig sabihin, si Clifford ay naging panakip-butas ko. Hanggang we decided na sumubok kami sa isang relasyon. Sabi ko, testing lang kung mag-work out. Try lang good. Kung dili mag-prosper, edi mag-break. Testing lang. Experiment lang. At doon nga nagsimula, nagkaroon kami ng trial relationship. But as the time passed by, I found myself slowly falling for Clifford. Na-in love na ako ng tuluyan sa kanya. Masasabi kong siguro siya din, nai-in love na din. Base sa pinapakita niya at pinaparamdam sa akin. And it was a smooth sailing relationship. At kahit alam ko, yung lalaking naging dahilan ng pagiging heartbroken ko noon ay andyan pa rin, very active sa Facebook. At nakikita ko, nalalaman ko ang whereabouts niya. Although, magpapari na siya. Pero nakalimutan ko na siya ng tuluyan dahil kay Clifford. Mas lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Ipinakilala na niya ako sa parents ko or sa parents niya at siya naman sa parents ko. Wala na akong mahihiling pa. Dahil ang trial relationship ay naging maayos naman. Okay na sanang lahat. Pero nung nag-isang taon na ang relasyon namin, bigla na lang
tumigil. Tumigil ang masayang relasyon. Tumigil ang pagmamahalan na akala ko'y mahal niya din ako. Nakita kasi siya ng isa kong kaibigan na sinabi sa akin na nakita niya si Clifford arm in arm with another lady. Ang sweet nila, nagtatawanan, nagkukurutan, magkahawak kamay. Nung sinabi sa akin yon ng kaibigan ko, hindi naman ako nag-freak out, napaisip lang ako ng malalim. Kaya tinext ko si Clifford na magkita kami para makompronta ko siya. Pero ang sabi niya sa akin, Chin, hindi raw totoo. Pero hindi ko ma-deny ang katotohanan na nagsisinungaling siya. Dama ko. Tinutu-timing niya ako. Isa siyang malaking two-timer, Chin. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Hindi ko sinabi na nakita ko siya or nakita siya ng kaibigan ko na magkahawak kamay with another girl. Pero matapos ng ilang oras ng pag-uusap namin, kinompronta ko siya. He pleaded for my forgiveness. At ang tanga ko lang, ang bilis ng pag-forgive ko sa kanya. Call it stupidity. Call it foolishness. Pero ganun ko siya kamahal. Ganun ko kamahal si Clifford. Kaya nagpatuloy ang aming relasyon. And this time, in a deeper level. Nangarap kaming pareho at nag-usap na kami about pagpapakasal. Pero sabi namin, siguro in 2 years time. Kaya nakaprograma na sa utak ko na he was the one for me. He is my one great love. At siya ang lalaking pakakasalan ko hanggang nag-second year na ang aming relasyon. Nangako kami sa isa't isa ng pagmamahalan namin will be shared always and forever. Pero nagkamali ako. Isang araw nun, nagkaroon ng konting pagtatalo. Alam mo ba kung ano lang pinagtalunan namin? Kung saan kami kakain. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Ayaw niya ng pagkain doon at pagkain ganyan. Panay tanong siya kung saan kami kakain, pero nung nagsuggest ako, nagalit siya. Nagtalo kami. It was just a petty quarrel. But he decided to break up with me. Hindi ko inasahan yun, Chin. Ganun lang kasimple. Kapag ang lalaki ba, mabilis makipag-break up, mababaw lang pagmamahal sa girl. Parang ganon ang feeling ko. Ang bilis naman niyang makipaghiwalay sa akin. Yung pag-asa na kami sa huli at yung mga pangarap namin at ang dream ko na siyang magiging hubby ko all came shattering in front of me. Hindi ko alam ang dapat gawin nun. It was as if yung buong buhay ko biglang nag-back to zero. Tinanong ko siya kung bakit. Nang dahil lang ba sa topic namin? Nang dahil lang ba sa kung saan kami kakain? O dahil na-fall out of love na siya sa akin? Pero kaswal lang niyang sinabi, kailangan daw niya ng oras at space. Feeling ko, ang tagal niya nang inantay yun. Feeling ko parang hinintay niya lang na magkaroon kami ng away para may dahilan siyang makipag-break up sa akin. So all along pala, nagmamahal ako ng isang lalaking hindi talaga ako mahal. When I realized that, kahit sobrang sakit ng naramdaman ko that time, ibinigay ko ang kanyang freedom. Yun ang gusto niya eh. Siguro nga, yan yung makakapagpasaya sa kanya at magiging kontento siya. Ang makipaghiwalay sa akin. Dumaan ang mga araw pa
Hanggang naging 2 linggo. Nag-antay ako sa kanya para bumalik siya. Nag-hope ako na isang araw, tatawag siya, makikipagbalikan sa akin. But I waited in vain. Walang Clifford na nagpakita sa akin. Walang Clifford na nagparamdam sa text man lang, sa chat, or sa call. Hanggang sa nalaman ko, nanliligaw na pala siya sa isa sa mga office mate niya. So iba pa pala yung babaeng nakita ko or nakita ng kaibigan ko. Siguro nga dahil gustong gusto niya tong office mate niya. Yun yung dahilan kung bakit napaka-easy for him to end our relationship. How could he betray me twice? Pangalawang pagkakataong binigyan ko siya ng pagkakataong magbago. I gave him back my full trust for the second time around. Pero bakit niya pa rin ako niloko? Dahil ba I was still foolishly in love with him? Pero ang tanga-tanga ko pa rin. Dahil sa dami ng mga na-realized ko. At higit sa lahat na hindi niya ako mahal. Pero pinipray ko pa din at wini-wish that we can mend this broken relationship. Na sana magkabalikan pa rin kami. Hanggang nag-3 months nang lumipas. Simula nung nag-break kami. Nakakasama ko siya paminsan-minsan with friends. Pero walang pag-uusap na nangyari. Nagkaroon na ng mga bar hopping, going out in gimmicks with friends. Kasi common yung mga friends namin eh. Nabalitaan ko na din, naging girlfriend niya na yung office mate niya. Nagulat lang ako dahil ang office mate na pinakilala na niya sa akin noon ay siyang girlfriend niya ngayon. Hindi kaya matagal na sila? Yun ang tanong ko. Ang hindi ko lang maintindihan, Chin. Kapag kasama ko ang mga kaibigan ko or mga kaibigan din niya, hindi niya ako pinapansin. Pero nagbibigay siya ng mga mixed signal sa akin. Nagsasend ng mga text messages, nagchat-chat at binibisita ako sa bahay. Hindi ko siya maintindihan. May girlfriend na siya. Ini-ignore niya ako kapag marami kami. Pero bakit pa siya pumupunta sa bahay? Kaya naman ako, I really don't know why can't I get over my feelings. Hinayaan ko lang siya sa ginagawa niya. Pero sinubukan ko ding makipag-date sa ibang lalaki. Kaso lang, siya pa rin eh. Hindi ko siya kayang i-let go. Kahit alam kong may iba na. Alam ko kailangan na. Pinakawalan ko na siya. Pinakawalan niya na ako. Pinagpalit niya na ako. And he is hurting me emotionally. He even had the guts to introduce me to the girl na talagang harap-harapan niyang sinabi, ang bago kong girlfriend. Nakakaloka siya. Ang lakas ng loob niyang ipakilala sa akin ng girlfriend niya na bago na daw. Without even considering kung anong magiging feelings ko. Pero that time, nanatili ang composure ko. Pero kahit na parang pakiramdam ko nun, isa akong lobo o balloon na ready to burst. Nung naiisip ko yung mga past relationships ko, I ask myself, why do I always fall for the wrong person? Nung naniwala ako na ang tagumpay sa isang relasyon ay yung paghahanap ng tamang tao para sa'yo, ay magiging sa'yo. Kaya sinubukan kong maging right person sa kanya. Pero anong napala ko? Bakit niya pa rin ako niloko? Hanggang nag-quit ako sa aking trabaho. Pumunta ako sa kapatid ko at doon naghanap ng trabaho. Bagong environment, bagong place. Umalis ako sa lugar namin with a heavy heart. Alam ko na para bang I run away from the problem. Gusto ko maka-escape. Pero yun lang yung best option na naisip ko.
para makapag-move on. Hanggang isang araw, Chin, nag-chat siya sa akin. Wala na daw sila nung babae. Bumalik na daw ako sa lugar namin. At gusto niya nang makipagbalikan sa akin. Yung nagsisimula na akong mag-move on. Ginulo na naman niya ang utak ko ngayon. Please help me clear my mind. Fix my heart. Tama bang mag-goodbye na ako ng tuluyan sa kanya? Mag-move forward and mag-move on sa nakaraan? O dahil nakikipagbalikan siya sa akin, tama bang iisipin kong siya talaga ang para sa akin? Ayokong magsisi this time. Na i-let go ko ang taong akala ko'y akin. Pero naguguluhan ako. Nahihirapan ako magtiwala uli. Kahit nasa malayo na ako, ang puso ko, ang mind ko, nasa kanya pa rin. Please advise me. Sorry sa haba ng story ko. But thank you sa programa nyo. You have touched lives, so many lives. Kaya keep up the good work. And more power to your station. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, Miss Confident. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.